Hi guys, narito ang ika-113 na kabanata ng pagbalik sa nakaraan ng makapangyarihang mandirigma at strategies. Bago tayo magsimula, maraming salamat kay at Julius Escal 5973 sa pagbigay ng 50 spiritual stone. Tara at simulan na natin ang kwento. Nagkatinginan ang mga tauhan ng siraulo. Nagsalita ang isang tauhan, Boss Gu Heng, ngayon, si Gubei ang unang magiging tagapagmana ng angkan ng Gu. Pero hindi tayo katulad mo. Hindi tayo nangangahas na labagin ang tagapagmana ng angkan ng Gu nang walang dahilan. Tumingin ng masama ang siraulo. Ang bagay na ito ay hindi para sa aking kapakanan lamang. Kung patuloy na lalago ang Demon League, wala sa inyo ang magkakaroon ng magandang kinabukasan. Lahat ng narito ay isa sa atin. Hanggat tutulungan ninyo akong alisin ang banta ng Demon League, magbibigay ako ng kopya ng Darani Technique para sa inyo. Nakikinig si Merong sa mga sinasabi niyang siraulo. Reaksyon ng mga tauhan. Ang Darani Technique ay lihim na teknik ng angkan ng Gu. Ayon sa mga chismis, tanging ang mahuhusay na kabataan ng angkan ng Gu ang makakapag-aral nito, at kung makalabas ang teknik, itatapon nila ang tao. Seryoso ba si Boss Gu Heng dito? Wika ng siraulo. Tama, dahil sinabi ko na, kahit 4 na kabayo ang maghila, hindi na ito mababawi. Gagawin ko. Ako rin. Sa isip nito. Ang galing. Paano ko kaya ibibigay sa kanila ang tunay? Nagsalita pa ang isang tauhan. Boss Gu Heng, magsulat ka ng kontrata. Para magkaroon tayo ng tiwala sa iyong mga salita. Saad ng siraulo. Sige, makakapagsulat ako ng kontrata, gayunpaman, tatatakan ko ito ng isang inscription na pattern array. Kapag dumating ang oras, dalhin mo ang selyadong kontrata sa akin at bubuksan natin ito ng magkasama. Napatingin ang isang tauhan sa katabi nito. Maganda, maririnig ang tawanan ng mga ito. Patuloy ang pagtawa ng grupo ng siraulo. Ipinakita ang mga lake. Sa lake na ito, may mga nagtitipon ng mga tauhan. Tauhan pala ito ni Gubei at Lu Piao. Nang may mapansin si Lu Piao na lumilipad. Nang makalapag na ang lumilipad na palingon si Lu Piao. Paubo-ubo nitong sabi, Lord Bei, sinalakay tayo, daan-daang patay. Pag-aalalang wika ni Lu Piao, Heng yan, saad ni Gubei. Ito ay espiritual na gamot para sa pagpapagaling ng mga sugat. Kunin mo ng mabilis. Sabay ba ito nito sa item? Sumang-ayon naman agad si Heng Yan. Wika ni Gubei. Magsalita ka ng malinaw. Ano ba ang nangyari? Pagpapaliwanag ni Heng Yan. Habang hinahabol ang kanyang hininga. Sinalakay tayo ng isang grupo ng mga eksperto. Ang kabilang panig ay puro mga eksperto sa langit na bituin na kaharian, hindi tayo makapanalo laban sa kanila. Seryosong saad ni Gubei. Isang grupo ng mga eksperto sa langit na bituin na kaharian. Kaya pala hindi na mapakali ang puwet ni Gu Heng. Utos ni Gubei. Ibalik ang mga natitirang tao. Hindi na tayo pwedeng manatili dito ng matagal. Kailangan nating bumalik sa Sky Soul Institute. Dali ang pagsang-ayon ng mga tauhan. Lumabas, lumabas. Wika ni Lu Piao. Ang hayop na Gu Heng. Talaga bang nagalit siya ng ganoon? Nung may maramdaman si Gubei, nakita niya sobrang dami ang papalapit sa kanila. Ito ang nabuong grupo ng siraulo. Nakangiti ang siraulo sabay sabi nito. Bata kong pinsan na si Gubei, matagal na tayong hindi nagkita. Habang ang lawa na base nila Gubei at Lu Piao ay napapalibutan na ng grupo ng siraulo. Tinitignan niyang mabuti ang paligid. Sabi nito pinsan. Nagdala ka ng higit sa 10,000 katao. Naniniwala akong hindi lang para magmano po kayo. Saad ng siraulo. Hihihi. Naparito ako para pag-usapan ang ilang bagay sa bata kong pinsan na si Gubei. Wika ni Gubei. Gusto kong marinig. Sa isip niya, masyadong maraming tao. Natatakot akong wala sa atin ang makakaalis ngayon. Nakating saad ng siraulo. Kung ang bata kong pinsan na si Gubei ay handang umatras sa kompetisyon para sa pwesto ng patriarka.
At I disband ang Demon League, hahayaan kong mawala ang ating nakaraan. Papayagan kong kontrolin ng bata kung pinsan na si Gubei ang angkan ng Gu kasama ko sa hinaharap. Ano sa tingin mo? Sa isip ni Gubei, talagang mapagbigay. Nang ipakita lang ng aking kapatid ang kanyang talento, nilason siya nito. Gusto bang ibahagi ng ganitong tao ang kontrol ng angkan? Saad ni Gubei, sa tingin ko, ang pagdisband ng Demon League ay posible. Babalik ako para pag-isipan ito at bibigyan ko ng sagot si Guheng sa loob ng 3 araw. Ano sa tingin mo? Narinig ito ng siraulo. 3 araw. Nagtipon tayo ng napakaraming tao. Hindi tayo babalik at babalik na lang mamaya. Natatawang sabi ng siraulo. Ang bata kong pinsan na si Gubei ay maaaring pumili ng anumang pangalan para sa iyong puwersa, pero naisip mo ang Demon League. Sa ganitong pangalan, madaling isipin ng iba ang Demon God Sect. Inangat ng siraulo ang kanyang kamay na may pinapalapit ito. Agad lumapit ang 2 tauhan. Ganon na rin ng iba. Nakangiting sabi ni Gubei. Nagbibiro ka, Guheng. Ito ay isang casual na pangalan lamang. Paano ito maiuugnay sa Demon God Sect? Sabay tingin ni Gubei. Kay Lu Piao, nakangiting wika ng siraulo. Gusto kong pigilan ang bata kong pinsan na si Gubei na mawala sa madilim na panig. Kaya, bilang nakatatandang kapatid, tuturuan kita ng mabuti. Pasigaw na utos ng siraulo. Tapusin silang lahat. Agad na sumugod ang mga tauhan dahil sa utos ng siraulo. Isa lang ang kanilang sinisigaw tapusin. Malakas na utos ni Gubei. Magsitakbo kayo. Makikita ang dami ng papasugod sa grupo nila Lu Piao. Uwa, ang dami nila. Wika ni Hengyan. Master Bei, kami ang magtatakip sa iyo. Saad naman ni Gubei. Mag-iiwan tayo dito ng magkasama. Nagulat siya nang may tumama sa kanya nang hindi niya inaasahan habang tumatakas. Palm Energy. Makikita ang ibang mga tauhan na tinamaan din ng Palm Energy. Saad ng siraulo. Tumatakas ka, ha? Nakapokus ang tingin nito sa grupo nila Bei. Binili siya nito ang kanyang paglipat para makalapit agad. Habang lumilipad ang siraulo ay naghahanda ito ng pag-atake. At ayan na nga nagbitaw na lang pang malakasan ang siraulo. Narito ang aking palad. Hamarang ang 2 tauhan na ito sa paparating na Palm Energy. Sabay sabing, gusto mong saktan si Master Bei. Sinalo ng 2 tauhan ang Palm Energy. Sabi ni Lu Piao, ano, 2 kapatid sa langit na bituin na kaharian ang napatay sa loob ng ilang segundo. Sigaw nito, Gubei, mag-ingat ka. Wika ng siraulo habang nakangiti. Mag-ingat, ang galing, nasa tuktok ako ng langit na bituin na kaharian. Mamatay ka, saad ni Gubei. Mukhang hindi ito maganda. Hindi ako makagalaw. Parang dinudurog ang aking katawan. Hindi ako pwedeng patayin ng kamay ni Gu Heng. Nang iminulat niya ang kanyang mga mata, may napansin ito. Biglang lumabas ang calligraphy ng ating bida na sword. Sa kanyang kamalayan nagtaka siya. Napatanong siya, ano, sword? Ang tunay na kahulugan ng salita ay, biglang naglaho ang calligraphy na sword. Akmang aabutin niya ito, na naghugis espada. Kaya pala, gumamit siya ng hand sign. Sabay kinontrol ang espada. Agad niyo itong ginamit para sa pag-atake. Mabilis na lumilipad ang sword. Patungo sa Palm Energy. Biglang nabutas sa gitna ang Palm Energy dahil sa teknik na ginamit ni Gubei. Hindi na malaya ng siraulo na malapit na sa kanya ang espada. Mabilis na dumupli sa kanya ang espada. Laking gulat nito dahil hindi niya ito namalayan na sugatan. Na siya sa kanyang mukha. Gulat na sabi nito, ano iyon? Napaubuo ng dugo si Gubei. Sabay tawa nito pagkatapos. Patuloy ang pagtawa nito. Nagtataka naman ang siraulo sa nangyayari. Wika ni Gubei, habang masayang masaya. Salamat kapatid, Gu Heng. Dahil sa iyo, naunawaan ko ang ancestral sword intent. Pagtatakang tanong ng siraulo. Anong sword intent? Wika ni Gubei. Hanggat mayroon ako nito,
Kahit na ang aking paglilinang ay mananatili sa langit na kapalaran na kaharian magpakailanman. Ang aking lakas ay malalampasan ang sa iyo balang araw. Saad ng siraulo. Ang impyerno ancestral sword intent. Dapat ay isang maliit na lanzi ang nakuha mo at nagpapanggap na alam mo ang ancestral sword intent. Masyado ka pang mahina para makipaglaban sa akin. Sabi ng tauhan nila Lupiao. Master Gubei, 200 katao na lang ang natitira sa atin. Gulat niya sa kanyang narinig. Sabay halakhak ng siraulo. Sabi nito, hehehehe, makikita ko kung gaano karaming langit na enerhiya ang kaya mo pang gamitin. Sa peking sword intent mo, naghahanda na naman ng panibagong pag-atake ang siraulong ito. Sa isip ng siraulo, ang kanyang langit na enerhiya ay dapat na naubos na. Pero mas mabuti pa ring mag-ingat sa kanya. Umatake na naman ang siraulo. Sabay wika nito ng, katapusan mo na, nang papalapit na kay Gubei. Ang pag-atake, pumikit na lang ito at tinanggap na di na siya makakatakas. Masayang masaya ang siraulo. Nang bigla na lamang may tumama sa paparating na palm energy. Nagpaikot-ikot ang siraulo nito. Huminto na sa pag-ikot-ikot ito. Napatanong siya ano ba ang nangyari. Pagtataka rin ni Gubei. Sa kung anong nangyayari, nang makita niyang biglang dumating si Xingyon. Tumingin ng seryoso si Xingyon. Sabay bigay ng hudyat sa kanyang mga tauhan. Laking gulat ng siraulo nito. Saan niya? Li Xingyon. Ang Heavenly Path League ay narito kasama ang 3,000 katao. Dumating na ang mga tauhan ni Xingyon. Sabi ng siraulo. Li Xingyon, babalik ka na naman ba dito para ilagay ang leeg mo? Tingnan mo kung gaano karaming tao ang narito. Kami, ang Heaven Walking Alliance, hindi mag-aatubiling sirain ka kung susubukan mong makialam. Wika ni Xingyu. Ako, si Li Xingyon, sumasamba lamang sa isang panuntunan, katapatan. Ako, si Li Xingyon, makakatiis ng apoy at tubig para sa aking mga kapatid. Ang ilan sa aking mga kapatid ay nasa loob ng Demon League. Ang mga gustong lumaban sa kanila ay lalaban din sa aking Heavenly Path League. Saad ng siraulo. Kaya pala, dahil nakikampi ka sa kanila, ginawa mong kaaway ng buong Heaven Walking Alliance, huwag mo akong sisihin kung magiging bastos ako sa iyo. Gulat ng mga tauhan. Boss, sabi ng isang tauhan, kahit na 3,000 katao lang sila, si Li Xingyon ay may mga kapatid sa buong mundo. Kilala ni Li Xingyon ang ilang mga top shot ng panlabas na mundo. Sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari kung mabilis na uminit ang usapin na ito? Ang resulta ng digmaang ito ay magiging hindi tiyak. Utos ng siraulo tapusin silang lahat. Narinig ng isang ito ang utos. Sabihin na pasabi ito ng, Boss, sabi ng isang tauhan. Hinihila mo na ang busog at tumatanggi kang magpalabas ng palaso. Kung matatakot ka ng ganito, mapapahiya ka lang. Sugod mga kapatid, nagsimula na ang labanan. Makikita na lamang sa bilang ang kalaban. Napasigaw ang isa, at nasundan pa ng isa. Masyadong maraming kaaway. Protektahan si Master Gu. Tinamaan ng sapak ang isa. Kapatid na Xingyon, hindi tayo ang kanilang karibal. Kung patuloy tayong lalaban ng ganito, talaga, hindi inaasahan, 20 grupo ang nagsama-sama. Dahil gusto ni Gu Heng na magsimula ng digmaan, maglalaro tayo sa kanya hanggang sa huli. Ngayon ay Otres tayo kasama ang mga kapatid mula sa Demon League. Aayusin natin ang account sa susunod. Lahat, sumunod kayo ng mahigpit. Umaatake tayo. Feral na, tumatakas ka. Ang galing. Harangan sila, ubusin sila, nagawang ilagan niya ang mga umaatake. Sabihin sapak sa isa, at uppercut naman si isa pa. Habang patuloy na umaatres, makikita ang paglayo ng grupo nila sa grupo ng mga siraulo. Nakalusot na sila, hindi na nakahabol ang grupo ng mga siraulo. Nanginginig sa gigil ang siraulong ito. Sabi ng siraulong ito habang nangangalit ang mga ngipin. Ang tanga, napakaraming tao ang nakaligtas. Pero, hindi na gaanong marami ang natitira sa kanila.
Parehong ang Heavenly Path at Demon Leagues ay nagdusa ng malaking pagkawala. Ito ay simula pa lamang. Sa hinaharap, lubos kong pupuksain sila. Ako naman tayo dito sa tinutuluyan ng ating bida. May mga dumating dito. Gulat na pagtatanong ng ating bida. Ganoon ba ang nangyari? Wika ng bida. Ano ang ating mga pagkawala? Saad ni Lupiao. Na-summarize ko na ang impormasyon. Dahil sinalakay ang ating Demon League, ilang daan lamang ang nakaligtas. Mula sa orihinal na 3,000 tao. Dagdag pa ni Lupiao. Ang Heavenly Path League ay nagdusa rin ng ilang pagkawala. Malapit silang magkaroon ng 2,000 kamatayan. Sabi ni Gubei, sa totoo lang, hindi na kailangang pumunta si Xingyon. At magdulot ng ganoong kalaking pagkawala sa Heavenly Path League para sa atin. Wika ni Xingyon, ano ang sinasabi mo? Kung sa panlabas na mundo, ang ating mga kapatid ay nasa panganib, hindi tayo pwedeng magtago. Dagdag pa ni Xingyon, matapos gumastos ng napakaraming oras sa panlabas na mundo, para sa atin, ang ganitong pagkawala ay wala. Kahit na ang aking Heavenly Path League ay nagdusa ng ilang pagkawala, ang panig ni Guheng ay nagdusa rin. Anyway, bahala sila. Ang Blood Moon League ni Guheng ay nagtipon ng 12-dosenang mga grupo para magsimula ng digmaan sa inyo. Paano mo plano na harapin sila, kapatid na ni Li? Kung magsisimula ka ng digmaan sa kanila, maaari akong makipag-ugnayan sa ilang mga kapatid ko para harapin ang Blood Moon League. Madali tayong makakatipon ng 8 o 9,000 tao. Tumingin ang dalawa sa ating bida. Habang nag-iisip ang ating diba. Wika ng bida, walang pangangailangan na tipunin ang ibang mga paksayon. Mukhang hindi tama na magdala ng mas maraming tao sa ating problema. Mayroon tayong sapat na tao. Gayunpaman, kakailanganin ko pa rin ang tulong ni kapatid na Xingyon. Ipinagtataka ko kung handa si kapatid na Xingyon. Saad ni Xingyo, paano ba naman ako hindi magiging handa? Hanggat sinasabi ni kapatid na ni Li ang salita. Talaga bang hindi mo na kailangan ang tulong ko para tipunin ang ibang mga puwersa? Saad ng bida, hindi sa ngayon. Tanong ni Xingyon, mayroon ka bang ibang plano? Wika ng bida, nakita na ba ni kapatid na Xingyon kung paano lumaban ang mga hooligan? Kapag ang isang buong grupo ay nakapalibot sa isang tao, paano sumasalungat ang taong nasa gitna? Saad ni Lupiao, itatapon niya ang lahat ng iba. Hahawakan ang leader, at babasagin siya hanggang sa mamatay. Wika ni Xingyon, oo, iyon nga, nang may naisip si Lupiao. Sabi nito, bakit natin kailangang mag-abala sa mga paksayon niya? Maaari nating basagin ang mga taong iyon mula sa Blood Moon League. Iyon ay isang napakahusay na paraan. Matapos nating alagaan ang Blood Moon League, malamang na matatakot sa atin ang ibang mga paksayon. At hindi na natin kailangang labanan sila. Bukod dito, maaari ring kunin ni kapatid na ni Li ang kanilang mga ugat ng Diyos. Reaksyon ng bida. Oh, saad ni Xingyon, aalagaan lang natin ang lahat ng mga lawa ng Diyos ng Blood Moon League. Hindi natin sila bibigyan ng lugar kung saan sila makakapag-upo at iiyak. Sabi ni Gubei, hindi sapat ang pagkuha ng kanilang mga ugat ng Diyos. Mas mabuti kung maaari tayong magbigay ng suhol sa ilang tao na nasa loob upang masubaybayan ng malapitan si Guheng. At patayin siya tuwing may pagkakataon. Maaari nating gawin siyang sobrang paranoid na matatakot siyang lumabas ng kanyang sariling pintuan. Sabay tawa ng mga ito. Pagkatapos, maghahanda na tayo. Babayaran natin sila. Oo, sa isip ng bida. Dapat kong bilasan ang pagpapalakas ng aking antas ng cultivation. Ang mga kaluluwang kapalaran ay lubhang malalim. Ang pagkakaroon ng kaluluwang kapalaran sa Soul Hall ay katumbas ng pagkakaroon ng isang peking katawan. Kapag nawasak ang katawan, mabubuo ang bago mula sa nakaimbak na kaluluwang kapalaran. Sa muling pagbubuo, ang tao ay magkakaroon lamang ng 80 hanggang 70% ng kanilang orihinal na lakas. Ito rin ang dahilan kung bakit bumaba ang kanilang cultivation.
Dahil sa kakayahang ito, nakapasok ang lahi ng tao sa labas ng mundo na puno ng malalakas na halimaw. Tanging ang isang indibidwal na nagtatag ng kanyang sariling puwersa sa labas ng mundo at nangingibabaw sa ibang mga paksayon sa labas ng mundo ang maaaring maging patriyarka ng isang makapangyarihang pamilya. Walang sino man ang mag-aapruba sa isang mahina na patriyarka. Ngayon na natalo ang Demon League ng Blood Moon League, ang pamilya ay hindi tutulong kay Gubeito na mag-higanti, manunood sila sa gilid. Kung hindi manalo si Gubei, maaari pa niyang mawala ang kanyang pwesto. Sa isang mundo kung saan ang mga mahina ay pinagsamantalahan ng mga malalakas, tanging ang mga malalakas lamang ang makakapagpatuloy sa pamumuhay. Isang panauhin pa, naglakad papalapit ng pinto ang bida. Pagbukas niya sa isip niya, Venerable Red Soul, paggalang na sabi ng bida. Ang estudyante ay natuwa sa pagkikita sa Venerable. Mayroon bang anumang bagay na hinahanap sa akin ang Venerable? Wika ng guro. Hierarch Skycloud ay gustong makita ka. Handa ka bang maglakbay kasama ko? Sa isip ng bida, Hierarch Skycloud. Si Hierarch Skycloud ay isang marangal na indibidwal sa Divine Feather Sect. Sagot ng bida, syempre, kung gayon, hihilingin kong pamunuan ang daan, Venerable. Sa kabilang banda, ipinakita ng isang maaliwalas na bahay. Habang nakalutang ang Hierarch Skycloud, papasok na ang guro at ang ating bida. Nang mapatingin ang ating bida, ganun din ang Hierarch Skycloud. Sa isip ng bida, kaya siya pala si Hierarch Skycloud. Ang kanyang aura ay maringal. Katulad ng aking master, nagsasanay din ba siya ng Heavenly Divination Technique? Natutuwang pagtatanong ng Hierarch Skycloud. Ikaw ba si Nia Lee? Magalang na pagsagot ng bida. Oo, Panginoon Hierarch. Sabi naman ng mga nakasuot ng dilaw. Kaya siya pala si Nia Lee. Sabay tingin sa ating bida. Wika ng Hierarch Skycloud. Nakita ko na ang iyong sulat kamay. Ang intensyon na nakatago sa mga salitang iyon ay napakalalim na kahit ako ay nagulat. Ikaw ay tunay na pambihira, upang makasulat ng ganoong mga salita sa iyong antas ng cultivation. Narinig kong kinuha mo si Ming mula sa maliit na mundo bilang iyong master. Nakangiti pa rin ang Hierarch. Saad ng bida. Oo, wika ng Hierarch Skycloud. Pag-uusapan na natin si Ming, mayroon tayong ilang kaugnayan. Siya ang disipulo ng isang kaibigan. Gusto kong gawin kang aking ika-39 na disipulo. Ipinagtataka ko kung handa ka. Sa isip ng bida, upang maging disipulo ng Hierarch Skycloud. Sa kanyang suporta, mas lalapit ako. Sa aking layunin, nagsasalita sana ang bida, nang nagsalita ang isang tao. Master, sa tingin ko hindi ito angkop. Reaksyon ng Hierarch. Pagtatanong nito, ano ang hindi angkop? Sumagot ang isang ito. Bago tayo maging disipulo ng Master, tayo ang pinakamagaling sa ating mga kapantay. Nakamit ng bawat isa sa atin ang Heavenly Access Realm, sa pinakamaliit. Ngayon, si Nia Lee ay nasa Heavenly Fate Realm lamang. Hindi lang iyon, kundi bago siya makarating dito, siya ay estudyante ni Red Soul. Kung gagawin mo siyang iyong disipulo, hindi ba iyon makakagambala sa ranggo ng seniority? Sa isip ng bida, ano ba ito? Kahit si Long Yuyin ay aking disipulo. Wika ng instructor, Panginoon Master, bagaman si Nia Lee ay aking estudyante sa pangalan, ang totoo ay walang anumang bagay na kaya kong ituro sa kanya. Talaga siyang nagkukultibasyon sa sarili niya. Sabi ng isang ito, kahit na, hindi pa rin natin maitatanggi ang relasyon ng guro-estudyante. Wika ng Hierarch. Hindi na natin kailangang mag-alala sa mga pananaw na ito sa mundo. Tungkol sa antas ng kultibasyon ng isang tao, iyon ay pangalawa. Sa mga tuntunin ng pag-unawa sa Tao Intent, ang pag-unawa ni Nia Lee ay malamang na mas mataas kaysa sa maraming mga eksperto sa Heavenly Access Realm. Reaksyon ng mga ito, habang napatingin na lang sa gilid ng isang ito, nagbigay mensahe sa isipan ng bida. Panginoon Venerable, sino siya? Sumagot naman ang instructor, siya ay si Venerable Flameless,
ang pinakamatandang disipulo ng aking master. Kapag abala ang master sa pagkukultibasyon, siya ang naiwan na namamahala sa Skycloud Hall. Mukhang hindi kanya gusto. Nagsalita ang bida. Maraming salamat sa biyaya ni Hierarch Skycloud. Handang-handa akong maging disipulo ni Hierarch Skycloud. Gayunpaman, sanay ako sa kalayaan, hindi ako handang sumunod sa mga utos ng iba. Kung ako ay magiging disipulo ni Hierarch Skycloud, umaasa akong magkakaroon ako ng kalayaan sa Skycloud Hall. Reaksyon ng isang ito, kapangahasan, sabay sabi nito, ang katotohanan na handa ang Panginoon Master na gawin kang kanyang disipulo ay ang pinakadakilang karangalan para sa iyo. Sa tingin mo ba maaari ka pang makipag-usap tungkol sa mga kondisyon dito? Sa isip ng bida, kung hindi ako nagbigay ng kahilingan na tulad nito, natatakot ako na tiyak na maglalagay ng ilang mga paghihigpit sa akin si Venerable Flameless. Sa isip ng Hierarch, nakakagulat, anumang ibang disipulo ng Sky Soul Institute, ay magiging masaya kung nalaman nila na kinukuha sila ni Hierarch Skycloud bilang kanyang disipulo. Nakikita ang kalmado at tahimik na estado ni Neil Lee, siya ay mukhang isang tao na ang Daoist thought ay umabot sa isang estado ng pagiging transcendent. Nagpadala ng mensahe sa isipan ng instructor. Neil Lee, huwag kang masyadong mapagmataas. Ang pagiging disipulo lamang ni Hierarch Skycloud ay isang malaking pagkakataon. Huwag mong iwanan ito dahil lang kay Venerable Flameless. Ang ama ni Venerable Flameless ay minsan ay nagligtas ng buhay ng Master. At siya rin ang pinakamatandang disipulo ng Master. Sa makatuwid, inaalagaan siya ng husto ng Master. Iyon ang dahilan kung bakit paminsan-minsan ay nagpapalaki ng ulo si Venerable Flameless at nagpapamakitid ng kanyang paghatol. Ngunit huwag mong hayaang makapasok ito sa iyo. Kapag naging disipulo ka ng Master, hindi ka na mag-aalala tungkol sa anumang gagawin niya sa iyo. Sumagot ang bida sa isipan. Venerable, alam ko ang ginagawa ko. Habang ewan ang dalawang ito. Nag-iisip ang Hierarch. Sabi ng isang ito, anong klaseng lugar ang tingin mo sa Skycloud Hall na ito? Sa tingin mo ba ito ay isang lugar kung saan maaari kang pumunta at umalis ayon sa gusto mo? Isang heavenly faith realm na. Nag-iisip ng kanyang sarili bilang isang dakilang tao. Wika ng bida. Venerable, lubos kong iginagalang si Hierarch Skycloud at sabik akong maging kanyang disipulo. Ipinakikita ko lamang ang aking sariling mga kahilingan at hinahanap ang opinyon ni Hierarch Skycloud. Kung siya ay sumasang-ayon o hindi, ang desisyon ay kanya lamang. Hindi ba medyo hindi kinakailangan ng iyong mga opinyon? Reaksyon ng isang ito, ikaw, ganun din ang ibang mga disipulo. Wika ng Hierarch. Haha, tama si Neil Lee. Ang proseso ng pagtanggap ng isang disipulo ay palaging ginagawa sa ilalim ng kapwa pagsang-ayon. Sabi ng isang ito, ngunit Master, sabi ng Hierarch, walang pangangailangan para sa karagdagang mga salita. Natigilan ang isang ito, at umatras. Sabi ng Hierarch, Neil Lee, ang iyong pag-unawa sa sulat kamay ay kamangha-mangha. Kaya hayaan mo akong tanungin ka. Sa mga salitang ibinigay mo sa akin ay may, wala. Ano ang iyong opinyon tungkol dito? Wika ng bida, sa paggawa ng wala, pinapayagan ang mga bagay na mangyari ng natural. Sa paggawa ng wala, ang lahat ay maaaring gawin. Sa paggawa ng wala, ikaw ay gumagawa ng isang bagay. Makikita ang reaksyon ng Hierarch. Wika ng Hierarch, huwag gumawa ng anumang bagay, hayaan ang mga bagay na mangyari ng natural. Sa paggawa ng wala, ang lahat ay maaaring gawin. Sa paggawa ng wala, ikaw ay gumagawa ng isang bagay. Tunay na malalim at mahiwaga. Natalo ako sa iyo. Nagtaka ang mga disipulo. Ganun din ang instructor. Ano, sa isip ng isang ito? Narinig ko ba ng tama iyon? Sinabi ba ng Master na, natalo ako sa iyo? Ang uri ng pag-iral ng Master. Siya ay isang eksperto sa martial ancestor realm, at isa sa mga pangunahing 5 ng Divine Feather Sect.
Paano maaaring ihambing ang isang tao sa master? Ang batang iyon, si Nia Li, ay dapat na nakakuha ng isang lihim na manu-manong at ginagamit ito upang lokohin ang iba. O kung ang kanyang pag-unawa ay napakalalim, paano siya nasa Heavenly Fate Realm pa rin? Masayang wika ng bida, si Hierarch Skycloud ay dapat na nagbibiro. Ito ay isang bagay lamang na naunawaan ko nang hindi sinasadya. Kumpara kay Hierarch Skycloud, ang aking mga pag-unawa ay masyadong mababa pa rin. Saan ng Hierarch? Masyado kang mapagpakumbaba. Kahit na naunawaan mo ito mula sa ilang sinaunang mga libro, ang katotohanan lamang na maaari mong isulat ang iyong pananaw sa iyong sulat kamay ay isang bagay na pambihira. Bagaman walang anumang bagay na kaya kong ituro sa iyo sa mga tuntunin ng Tao Intent. Maaari pa rin akong magbigay ng maraming patnubay sa iyo sa mga tuntunin ng cultivation. Kung ikaw ay handang maging aking disipulo, maaari kang pumunta at umalis sa Skycloud Hall ayon sa gusto mo. Hindi ka magiging nasa ilalim ng kontrol ng sinuman. Wikang may paggalang ng bida. Kung gayon, maraming salamat sa Panginoon Master. Masayang masaya ang Hierarch. Mabuti, 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 hahaha. Nagulat ang instructor. Sa isip niya, talagang sumang-ayon ang Master. Ito ang unang pagkakataon sa Skycloud Hall. Si Hierarch Skycloud ay napakahigpit sa pagkontrol sa mga disipulo. Mukhang si Nia Li ay isang espesyal na kaso. Walang nasabi ang isang ito. Wika ng Hierarch. Hahaha, maaaring umalis na ang lahat. Mananatili ako dito at magkakaroon ng magandang pag-uusap kay Nia Li tungkol sa Tao Intent. Pagsang-ayon ng mga disipulo, umalis na ang mga ito. May huling tingin ang isang ito sa ating bida. Habang papalabas na ang mga disipulo, kasama ang instructor, ngumiti lang ang liga. Sabi ng hiring, well then shall we start? Maririnig ang ihip ng hangin. Patuloy ang pag-uusap ng dalawa. Yung may sinabi ang ating bida. Habang nakikinig ang Hierarch, nagulat ito. Sa isip niya, Nia Li, ang lahat ng kanyang sinasabi ay makikinabang sa akin. Talagang nakakuha ako ng isang hiyas. Ang Divine Feather Sect ngayon ay nasa panganib ng parehong panloob at panlabas na mga problema. Sa talento ni Nia Li, hindi mali na sabihin na siya ay magiging gulugod ng Divine Feather Sect. May isang nilalang na hawak-hawak ang braso. Habang tumutol ang tubig sa kawayan, hindi pa rin masiyahan ang isang ito. May nagsalita, mukhang hindi masaya si kapatid na Flameless. May nangyari ba? Napatingin ang disipulo na rin sa nagsalita. Ito pala si Long Tianming. Sabi ng disipulo na ito, kapatid na Long, hehe. Dahil nandito ka na, halika, uminom ka kasama ko. Napapaisip si Tianming, at umupo na rin ito. Sabi nito, ipinagtataka ko kung bakit hindi masaya si kapatid na Flameless. Sabi ng disipulo, wala, kalimutan mo na. Sabi ng disipulo, sinundan ko ang matandang iyon at nagsanay ng 30 taon. Sa 30 taong iyon, lagi akong tapat at deboto sa kanya. Gayunpaman, lagi kong nararamdaman na may itinatago siya sa akin. At hindi niya ibinibigay sa akin ang pinakamahalagang awit para sa Skycloud na pamamaraan ng pagsasanay. Tuwing sinasabi ko sa kanya na gusto kong sanayin ang huling awit na iyon, lagi niyang sinasabi na hindi pa angkop ang panahon. Sabi ni Long Tianming, ang Skycloud na pinuno ay walang kinikilingan. Hindi siya nag-aalangan sa pagtulong sa sekta ng mga di makamtan na balahibo. Nagsisilbi siyang halimbawa para sa ating henerasyon. Maaaring nag-iisip lang ng masama si kapatid na walang apoy. Sabi ng disipulo, walang kinikilingan. Haha, hindi ako nag-alangan para sa kanya, kaya bakit hindi siya walang kinikilingan sa akin? Natatakot ba siya na mapapalitan siya kapag natutunan ng kanyang disipulo ang lahat? Reaksyon nito, hey, sabi ng disipulo. Kung hindi iniligtas ng aking ama ang kanyang buhay, makikita pa ba niya ang araw na ito? Wika ni Tianming, hindi dapat mag-alala ng sobra si kapatid na walang apoy. Sa kanyang mga disipulo,
si kapatid na mahal na tao ang pinakamamahal niya. Kung ang Sky Cloud na pinuno ay mag-aatas ng isang tagapagmana para sa Sky Cloud na pamamaraan ng pagsasanay, ikaw ang tiyak na pipiliin niya. Sabi ng disipulo. Ganoon din ang naisip ko. Pero ngayon, kumuha ng isa pang disipulo ang matanda na nagngangalang ni Eli. Naging seryoso ang mukha ni Tianming. Dagdag pa ng disipulo, parang mahal ng matanda ang bata. Batay sa pakikitungo niya sa kanya, parang isang kayamanan ang tingin niya. Sabi ni Tianming, kumuha ng bagong disipulo ang Sky Cloud na pinuno. Ang pangalan niya ay ni Eli. Wika ng disipulo. Oo, kilala rin ba siya ni kapatid na Long? Wika ni Tianming. Narinig ko na siya dati. Galing si Eli sa isang maliit na mundo. Masasabi mong siya ang pinakamahusay sa mga bagong dating. Sa isip nito, ang mga paraan ni Eli ay hindi talaga simple. Nakamit pa niyang maging disipulo ng Sky Cloud na pinuno sa loob ng maikling panahon. Bukod pa rito, malapit na ang ugnayan ni Long Yuyin kay Eli kamakailan. Parang sumusunod siya sa mga sinabi ni Eli at nagsimulang magtipon ng sariling puwersa para makipaglaban para sa posisyon ng patriarka ng pamilya Dragon Seal. Sabi ng disipulo, napakahusay na bagong dating. Anong kakayahan ang maaaring taglayin ng isang bata sa kaharian ng langgitang tadhana? Anong mga kakayahan ang ginamit niya para mapasaya ang matandang iyon? Sabi ni Tianming, kung hindi papansinin ni mahal na tao na walang apoy ang tao na iyon. Malaking pagkakamali iyon. Napatingin ang disipulo. Sa pananaw ko, hindi simple ang taong iyon. Kung hindi siya agad na maitatakwil, magiging isang kalamidad siya sa ating kinabukasan. Sino ang nakakaalam? Maaaring lokohin niya ang Sky Cloud na pinuno para ibigay sa kanya ang Sky Cloud na pamamaraan ng pagsasanay sa hinaharap. Englaki ang mga mata nito. Sabi ng disipulo, ano sa tingin ni kapatid na Long? Ano ang dapat kong gawin? Sabi ni Tianming, bakit hindi natin gawin ito? Sinabi na ni Tianming ang kanilang plano. Reaksyon ng disipulo, okay, habang ipinakita ang bahay mula sa itaas. Gayunpaman, dumating na ang hapon. Wika ng bida habang nakangiti. Ang pagkakaroon ng pabor ng Sky Cloud na pinuno ay isang magandang bagay. Sa ganito, mas malapit na ako sa pagiging pinuno ng sect. At dito nagtatapos ang kabanata. Maraming salamat po.